Sa Galacia pa rin ito, utos ng ating, utos pa rin ito ng Pablo. Ano sabi niya? Huwag maging mga palalo na tayo-tayo'y nagmumungkahihan sa isa't isa, nangiinggitan sa isa't isa. Ang sabi sa 15 niya, ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y manglipulan sa isa't isa. So itong mga bagay na ito, mga kapatid, paalala sa bawat isa po sa atin na hindi natin dapat gawin itong mga bagay po nito dahil kaya tayo naririto upang kamtin natin yung tinatawag na salvation. Yan lang ang dahilan. Bakit natin sinusunod yung 10:25 ng Hebrew na huwag pabayaan ng pagkakatipon kahit tayo nandito? Wala nang iba. Yung mga material na bagay, pansamantala lang yan. Hindi tatagal yan. Kahit tayo, yung buhay natin dito, hindi mo alam, next month, next year, sa mga sunod na araw, hindi mo alam kung buhay ka pa. Ang sigurado ay yung pananampalataya at yung tinatawag ng kaligtasan. Walang kwenta yung mga bagay dito sa lupa. Ang kampi natin po ay ito. Ipairalin mo yung inggit dahil sa material na bagay, hindi. Mainggit ka kung hindi mo makamtan ang bagay na ito. Yung tinatawag na salvation. May karapatan ako magsabi nito? Kung may karapatan si Apostol Pablo na magsabi nito, yes. Kahit sa mga huling mga tagapagturo, meron din. Dahil, parang magulang. Dahil mahal mo yung iyong mga anak, pagsasabihan mo, para hindi siya mapunta doon sa maling daan. Ano yung meet ni Noy ni Aquino? Tuwid na daan. Noy ni Aquino? Sino nakala? Tuwid na daan. Tayo sa tamang daan. Hindi dating daan ko nasa tamang daan. Yung kaya ko yung brother ni Aquino. Pagtuwid na daan. Tayo po ay nasa tamang daan. Ganun yung parents na ayaw niya na makapahamak yung kanyang mga anak. Sinasaway niya, pinapaalalahanan niya upang mapunta doon sa tinatawag na tamang daan. Ganun din sa huling panahon sa mga preacher ngayon. Kaya namin tinatalakay ang bagay nito upang ituwid, itama kung saan tayo dapat nararapat. Dahil nga, laging hinahalimbawa, kung hindi ka mahal ng nanay mo, kung wala silang pakialam sa'yo, hindi ka yan sasawin, hindi tayo sasawin ng ating mga magulang. O kung walang concern sa'yo, isang tao, hahayaan ka na niya kahit mali na yung ginagawa. Dahil mahal kayo ng mga magulang nyo, pinapaalalahanan kayo. Ganon din sa mga ngaral. Although, yung edad namin ay medyo mababa, wala nang ibang maatasan para magsalita sa harap at magpaalala sa lahat. Kung pwede nga lang, si Brother Bong, ang patawi namin dito eh. Para, kasi sabi nila, pag may edad, mas pinaniniwalaan. Eh, kami po yung naatasan eh. Kaya pasensya na po kayo, kaya ito yung, kaya sinabi na Apostol Pablo sa Galacia, ay sa 1 Timothy, sabi niya, huwag niyong hamakin ang kabataan. Ang mga kabataan dahil naatasan natin yan eh. Huwag hamakin na sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran. Kaya pasensya na kayo.
kung kami yung naatasan magsalita dito sa harapan. Pero sulat din naman ni Apostol Pablo yun na yung mga kabataan ay magsalita. Kung maaari nga po lahat ng kabataan magsalita po dito sa harapan. Pero hindi basta-basta. Ang dami mong tinatawag na yung hindrances. Yung hadlang. Ito yung bagay na yun na pinupunto ko po sa umaga pong ito. Na ito yung bagay na pagpapaalala sa bawat isa na hindi natin gawin yung mga bagay na ito. Ano po? Kahit sa Apostol Pablo, sinabi niya yan. Huwag kayong mag-inggitan sa isa't isa. Baka kayo rin nagkakagatan. Ang sinusulatan ng Apostol Pablo dito, nasa loob mismo ng iglesia. Kasi, ang sabi dito, sa 26, huwag tayong maging mga palalo na tayo nangagbumungkahihan, nangag-iingitan. Ano si Apostol Pablo? Preacher. Mangangaral siya, ang sabi niya, pati siya dinamay. Ang sabi niya, kasi ang sabi niya dito, tayo. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nangagbumungkahihan. So, sinama siya doon sa iglesia ng Galacia. Hindi na ginalang yung mga ngaral. Pang-apat, ito delikado to. Dahil yung magkapatid na ito, nagpatayan dahil sa selos. Pinatay niya yung kapatid niya. Genesis 4, namnamin natin yung tinatawag na talata nito. Chapter 4, verse 1 hanggang 8. At nakilala ng lalaki si Eva na kaniyang asawa. At siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kaniyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapot si Cain ay magbubukid. So isusulat ko dito, si Cain, farmer. Si Abel po ay pastol. Ang sabi po dito, at nangyari, nang lumakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng handog ng mga bunga sa lupa ng Panginoon. So, si Cain, nagdala ng prutas, mga gulay, at naghandog. At nagdala rin naman si Abel ng panganay ng kaniyang kawan, at ng mga taba ng mga iyon, at nilingap ng Panginoon si Abel, at ang kaniyang handog. So, sa madaling sabi, prutas. Ang dinala nito si Cain. Meat naman itong kay Abel. So, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Si Cain naghandog ng prutas o mga veggies, mga vegetable. Nung ginagawa ko yung paksa na ito, bakit hindi nilingap? Hindi ba kumakain ng prutas at gulay ang Diyos? Bakit hindi nilingap? Ano po? Dahil mapapaisip pa eh. Ano yung dahilan bakit hindi nilingap itong handog ni Cain? Dahil ba ayaw ng Diyos ng mga gulay at mga prutas? May dahilan po kung bakit hindi nilingap ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit? Bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa na mabuti,